unprogrammed appropriations, unconstitutional raw. Kinwestiyon ni Erice at De Lima. Mukhang hindi lang sila talk ng talk dahil after half a year na paglaban sa unprogrammed appropriations, matapos pirmahan ni Marcos ang 2026 budget, dumiretso sila sa Padre Faura para itanong na talaga sa Korte Suprema kung legal ba talaga ang mga unprogrammed appropriations. Dumulog po kami ngayon sa Korte Suprema para humingi ng resolusyon sa ating Korte Suprema tungkol sa issue ng constitutionality ng unprogrammed appropriations. Alam naman po natin na kahit meron na pong binito ang Pangulo doon sa GAA na 90.5 billion pesos, may natira pa rin ng 150.9 billion na unprogrammed appropriations na dapat wala ho talagang unprogrammed appropriations. So taon-taon mula pa ho ang alam mo namin since 1989 pa ho yung since 1989 yung unprogrammed appropriations. So halos taon-taon nandyan yan. So kailangan natin ng categorical ruling ngayon. Interpret natin sa ating Korte Suprema, ano ba talaga? Constitutional ba o hindi? Ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations sa batas na tinatawag na General Appropriations Act. Dumiretso sa Korte Suprema sina Mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Caloocan 2nd District Representative Egay Erice para questionin ang nasa mahigit 150 billion pesos na unprogrammed appropriations ni Marcos. Sa pagdagda kasi ni Presidente Bongbong Marcos ng 93 trillion pesos na pondo para sa 2026, nanatili ang mahigit 150 billion pesos na unprogrammed appropriations after vetoing 92 billion. So kung iisipin natin 240 billion pesos ang pinalagpas ng BICAM. We acknowledge the support of Congress in limiting the unprogrammed appropriations to essential needs. However, I push further and reduce it to the absolute bare minimum. This shall be at the level lowest since 2019. Let me be clear. The unprogrammed appropriations are not blank checks. We will not allow the unprogrammed appropriations to be misused or treated as a backdoor for discretionary spending. Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. I vetoed several items of appropriations with their purposes and corresponding special provisions under the UA, totaling almost 92.5 billion pesos. So I direct now all concerned departments and agencies of the national government to exercise prudent fiscal management to ensure uninterrupted quality public service. Kahit na sabihin nila na it's the lowest unprogrammed appropriations since 2019, hindi pa rin makakaligtas yan ni piso man yan o 100 bilyon kung unconstitutional. Ano nga ba kasi ang unprogrammed funds? Ang mga unprogrammed funds ay yung mga line item sa GAA natin na marerelease lang kung ang kita ng gobyerno sa tax o kaya naman yung sa mga korporasyon nila tulad sa PAGCOR, sa GOCC o sa mga funding ng ibang bansa to fund whatever to our heart's desire ay sumobra sa inaasahan. Wala na lang tayong unprogram. Bakit pa tayo, like I was telling you kanina, why do we need unprogram projects? Wala nga tayong pondo. Pag napondohan, di wag na lang, wala naman tayong pondo, di ba? Every year naman, ipangungutang mo,
Wala nga tayong pondo, di ba? Deficit tayo. Mabuti sana kung namimit natin ang target. Hindi ho natin namimit yung target natin, yung tax collection target at mga revenue targets natin. Hindi eh. Yung sinasabi 6.793, ipangungutang natin yung iba doon eh. We haven't collected that yet. We're still short. Now, as you can see with the graph, lumobo ang unprogrammed appropriations na inaprobahan ng either Kongreso o ng Pangulo during BBM's term na hindi hamak na since 2022 ay mas malaki pa kesa dun sa proposal nila sa National Expenditures Program na, by the way, si BBM rin ang nag-propose kasi nga again, it's called the President's Budget. Pero teka lang, ang hinihingi ng opisina ni Marcos para sa 2026 UA ay nasa 250 billion pesos at inaprobahan ng BICAM yung 243 billion pesos na UA. Pero bakit nung time na ng paglalagda, ginawa na lang niyang 150 billion pesos? Eh di ba ikaw nga yung humingi ng 250 billion pesos tapos babawasan mo ng 100 billion pesos? I'm beginning to think na, humingi lang si Marcos. Marcos is just asking Congress for a bunch of UA. Tapos para magmukha siyang hero, para magmukha siyang matipid, marami siyang i-veto. 92 billion pesos pa nga this time. That way, para siyang magaling na ingat yaman, nagsisave ng pera ng taong bayan. Eh ikaw yung nanghingi ng 250 billion pesos. Binabaan lang ng konti ng 243 billion pesos. Tapos babawasan mo, gawin mong 150 billion pesos. Ano ba talagang gusto mo? Di ba ikaw nga ang nag-propose niyan sa House of Representatives? Tapos i-veto mo? Di ba ang lakas ng tama? Its utilization is provided with safeguards and is only available when clearly defined triggers and tests are met and will be released only after careful validation. My administration will enforce these safeguards without exception to serve the public interest and to advance our national development goals. We will make releases charged from the UA transparent, providing the necessary details on the funding source and the corresponding purpose. Lastly, to ensure that public funds are expended in clear service of national interest, sa ating mga kababayan, dama po namin ang inyong agam-agam at pangamba sa nakaraang budget. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Naririnig namin po kayo. Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Ang bawat programa at proyekto ay dadaan sa masusing pagsusuri upang masiguro na ito ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, lalo na sa sektor na mga nahigit na nangangailangan. Now, andito na naman kasi tayo sa katanungan na matagal nang tinatanong noong sinaunang taon pa. Legal nga ba ang unprogrammed appropriations? Well, ayon sa mga leader ng Kongreso tulad ni Tito Soto, actually, unprogrammed appropriations are constitutionally valid based on previous Supreme Court decisions. It's a standby appropriation kasi that may only be released upon the occurrence of clear financial or fiscal conditions. House Chairperson Micaela Swansing, like to recognize the point of our distinguished colleague, the Honorable Shell Jokno, to remove unprogrammed appropriations in toto. We are unable to do that because we need to put in funding for foreign-assisted projects under unprogrammed appropriations. at Finance Chair Sherwin Gatchalian. Well, kung sasabihin talaga ng Supreme Court, unconstitutional siya, no? At sabihin na unconstitutional at wag nang gawin next time. Ang Supreme Court naman is always moving forward. No? So, pwede mangyari yon na wala nang unprogram. Alam ko marami na rin mga iba-ibang views. Alam ko nga may kaso yan ngayon sa Supreme Court. May pending yan sa Supreme Court itong unprogram. But habang wala pang resolution yan,
pwede pang gamitin din ang program. No? So, ang importante lang, wag nating ipasok doon yung mga items na pwedeng maabuso. At yun naman ang ginagawa namin para hindi maabuso yung program. In fact, ang AFP modernization meron 40 billion sa program. Additional to, yung 50 billion is additional to the 40 billion. No? So, ang nangyayari kasi dahil limited yung fiscal space sa program, ilinalagay muna sa unprogram. Dahil sa unprogram naman, historically, no, meron namang, kasi ang source yan is excess, non-tax, at new tax. Historically naman, may excess and may new tax. So, parati siyang nagkakaroon ng bagong sources. No? So, historically, natitrigger ang program, in other words. Kung ang policy ngayon ay tanggalin na ang program moving forward, it has to happen in the NEP para mapag-aralan mabuti. Kasi kung gagawin during the budget process, marami siyang maapektuhan sa program funds. Nasagot na yan ng Korte Suprema sa kasong Greco Belgica versus Executive Secretary noong 2019 kung saan sinabi na ang mga uri ng pondo like congressional insertions, PDAF, DAF at iba pang mga port, barrel at ang program appropriations ay unconstitutional kung lump sum. Ang sagot ng mga leader ng Kongreso, hindi naman daw kasi lump sum yung ibinibigay para ma-release yung mga funds na yan na hindi lang siya bara-bara na ibibigay sa kung sino-sino porket nakalagay sa ang program appropriations na pwede mo siyang ibigay dito. Kasi meron daw silang pinagbabasihan. Base pa rin daw yan kung magkano ang papasok at hindi uutang para lang makakuha ng pondo para dyan. Kapag may sumobra lang. Ibig sabihin, kapag may dumating na 150 billion pesos, pwedeng gamitin yon ng Pilipinas o ni BBM para i-release ang pondo for whatever is inside the Unprogrammed Appropriations Act, which is mostly the AFP Modernization Program, tapos yung mga loans or partnership na ibibigay sa atin ng ibang bansa. Kaso nga lang kung tutusin madadagdagan na naman ang utang natin. Imbes na pambayad natin yung mga darating na kita, yung mga dagdag na tax na nakukuha natin na hindi natin ma-anticipate. No, kahit nang sabihin natin granted, composed primarily of local loans lang naman yan sa mga bonds na ini-issue ng gobyerno. But also foreign loans which are far harder to manage. Kasi yung mga local loans, yung mga binabayaran natin sa bonds, sa mga treasury bonds na 5% per annum or something like that, pwede mong lunurin sa inflation by quantitative easing para konti lang yung epekto ng utang na yon. Kasi nagpiprint ka lang naman ng pera. And I'm not even saying na masama ang utang necessarily. Lalo na kung investment ang nangyayari to beneficial infrastructure like trains and bridges and flood control projects na, actually gumagana at nag-e-exist at again, hindi substandard. Pero hindi naman ganun ang nangyayari di ba? Talagang umuutang tayo. Tapos, kapag nakakuha tayo ng pera, hindi natin pinambabayad ng utang. Ang ginagawa natin, ginagasta agad natin. Tapos, kapag dating ng next year, sasabihin nila, we anticipate this na. So, kasama na rin yan sa budget. Tapos, magdadagdag na naman tayo ng unprogrammed appropriations on top of that. Kasi, sinasabi natin na ito, regular na natin ito makukuha. Di ba? Kahit na sabihin natin hindi natin pang-uutang itong unprogrammed appropriations at makukuha lang yan talaga kung merong mga certain aspects of the budget is in excess o yung sumusobra talaga. Kailan ba tayo sumobra? Kailan ba nagkaroon ng surplus na hindi bigay-bigay lang? So baka tayo magpaplanong gastusin ang isang pera na wala pa sa atin, walang tiyak na magkakaroon ng ganun sa atin, aabot ng 19 trillion pesos ang utang natin by the end of 2026? Di ba ang weird ng ganun? Ang dami nating utang, 17 trillion to 19 trillion. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Verdi Rica. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susumil of course. Paalam.